declaration lang ni Senator Tito Soto yun na parang nagiging helpless, feeling niya na parang very heavily disappointed siya. Kaya nasabi niya yun na kailangan siguro na i-amyenda na yung Constitution. But I know that at the back of his mind, that would be an impossible task when almost all possible candidates for 2028 are already positioning themselves to run for president, vice president, or senators for a national position. Kaya we would take the statement of the Senate President with a grain of salt that even if he has expressed na kailangan siguro amyendahin natin ang Constitution, alam niya rin that time is running out, time is not on his side, at kailangan siguro na mag-focus doon sa mga hinaharap na impeachment complaints na na-file na ngayon laban sa Presidente at Vice President natin sa House of Representatives. Even if the decision doon sa pag-resolve nila sa motion for reconsideration ng Supreme Court ay makikitang napakahirap na maghain ng impeachment complaint na magiging successful na mai-transmit sa Senado. Yung sinasabi ng Supreme Court kasi siya yung final arbiter There's a provision din sa civil code natin na yung mga jurisprudence na sinusulat ng Supreme Court becomes the law of the land. Now, may mga ibang legal experts na sinasabi na nag-overreach daw yung Supreme Court in that nagsabi siya ng mga supposed guidelines na kailangan gawin para magiging constitutional supposedly yung impeachment proceedings. Na-remember ko yung isa ay kailangang bigyan ng mismong kopya ang isang congressman para makapag may inform sila at they would be voting na alam nila kung ano yung mismong complaint para ito ay ma-transmit bilang articles of impeachment sa Senado. So, yung requirement na sinasabi ng Supreme Court ngayon through Justice Yone na kailangan sasabihin o isasaad yung ebidensya, yung mga causes of action at mag-certify ang House of Representatives na naibigay sa each congressman na nabasa nila yung articles of impeachment. Na-remember ko yung isang kaso na landmark decision din, yung Lambino versus Comelec, na isinaad doon, ang author pa yun si Justice Carpio, na doon sa pag-aamyenda ng Constitution, yung mga binibigyang ng tao kung saan sila boboto ay ilalagay mo yung mga kailangang amyendahin sa Constitution at doon mismo sila boboto kung pabor sila sa pag-amyenda ng Constitution. Wala naman yun sa Constitution natin but it is an added requirement doon sa pag-amyenda ng Constitution via the People's Initiative. Parang nakikita ko rin itong nangyari sa pag-resolve ng impeachment motion for reconsideration na sinalid din yun na yung requirement na lahat ng congressman ay makaka-receive ng yung impeachment complaint na masa-certify na nabasa nila yung impeachment complaint bago sila magboto. Kaya ang punto de vista ko rito kasi
yung Supreme Court, kung yung iba sinasabi nag-overreach or nag-legislate, yung mga iba din sinasabi na walang karapatan si Senate President Tito Soto dahil hindi naman siya abogado, di ba? But the Senate President is a very intelligent person na alam niya kung ano yung sinasabi niya. Kaya pag i-evaluate mo ito, hindi talaga, may gray area na makikita mo at saka parang nakaklaro yung kung paano maghahain ng impeachment complaint, kung paano i-resolve yung a year na impeachment complaint na isasalang at yung sinabi ng Supreme Court tungkol sa decision after the motion for reconsideration, yun ang susundin para yung paghain ng impeachment complaint ayon sa isang provision doon sa decision ay hindi magiging parang whimsical, gagawing political weapon at yung malalagyan ng parang walang importansya, walang bigat yung paghain ng impeachment.